Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Generoso. Taong 1964, Banawe, Ifugao. Nagmula sa pamilya ng mga katutubong bundok itong si Generoso. Matagal na rin silang naninirahan sa mga bundok, kung saan ang pangunahing pinagkukunan nila ng hanap buhay ay ang pagsasaka ng palay. Likas na para sa kanilang matuto ng pagtatanim nito, lalo pat yon ang pangunahin nilang kinakain. Marami rin silang pakinabang sa palay, kagaya ng pagpapalit kalakal, paggawa ng kakanin, at pagpapatuyo nito upang diktikin at gawing tsaa. Ayon pa sa kanya, malapit lang sila noon sa palayan ng Batad, kaya na may tuwing gapasan, talagang puspusan ang kanilang trabaho sa lugar na yon. Minsan nga, hindi na rin sila umuuwi para lamang matapos ang isang buong araw na paggagapas. Bagaman mahirap ang kanilang sitwasyon, di naman nila ito gaanong iniinda dahil kung iisipin, sanay na sila. Pagtatapat pa na Generoso na, para sa iba mahirap ang kanilang ginagawa, pero bilang miyembro ng kanilang pamilya na gano'n na ang kinamulatang trabaho, hindi naman talaga ito gaanong mahirap. Di hamak nga na mas masaya ang pagsasaka, gawa ng sa kalagitnaan ng kanilang trabaho, pwede silang magpahinga o gumawa ng mga bagay na magbibigay kasiyahan sa kanila. Dagdag pa niya na, noong kabataan niya marami talaga silang ginagawang kalokohan ng kanyang mga kapatid. Madalas nilang pinagdidiskitahan ng mga tao sa baryo sa pamamagitan ng pagdadala ng mga tuyong dahon ng palay sa mga tahanan nito tuwing gabi. Malimit naman sila nitong nahuhuli. Pero dahil sa kilala rin noon ng kanilang ama sa lugar, hindi naman sila gaanong nag-aalala. Bilang manggagamot kasi, mataas ang pagkilala ng kanilang mga katribo sa kanilang pamilya. Mahirap man ang estado ng kanilang pamumuhay, kabaliktar naman ito ang pagtrato at respeto sa kanila ng mga tao. Ayon sa kanilang ama, wala namang problema ang gumawa ng mga ganoong bagay minsan. Basta siguraduhin lang nila na wala silang masasaktan. Dagdag pa nito na, iwasan nila ang pagkuha ng mga tuyong dahon ng palay sa kanilang bahay sa kadahilan ng isa yon sa nagbabantay sa kanilang tahanan tuwing sumasapit ang kadiliman sa kalupaan. Sa oras na naririnig naman ni Generoso ang mga ganoong bagay sa bibig ng kanyang ama, hindi naman niya maiwasang mapaisip, gawa ng papaano sila napoprotektahan ng mga tuyong dahon ng palay. Siyempre bilang binatilyo at aminadong walang alam sa lihim na karunungan, hindi niya talaga mawari noong mga oras na yon kung papaano umiikot ang kaisipan ng tatay nila. Gayunpaman, kahit marami siyang katanungan, hindi niya pa rin yung nagagawang maitanong dahil sa natatakot siya sa kung ano ang magiging reaksyon nito. Malupit kasi ang kanilang ama at konting pagkakamali lang, disiplina de militar ang pinapataw nito sa kanila. Ayon nga sa kanya, noong minsang nagnakaw ng pera sa nanay nila yung bunso nilang kapatid, iginapos ito sa puno ng mabolo kung saan nakatira ang mga langgam at bubuyog. Paulit-ulit din yung inilubog taas sa balon hanggang sa tuluyan na yung magtanda. Magmula rin noong masaksihan nila kung gaano kalupit ang kanilang padre de pamilya, lahat ng kanilang mga kilos pinag-isipan muna nila ng maigi. Kung medyo dehado, hindi na nila ito itinutuloy sa takot na baka may mangyari sa kanilang masama. Pero syempre sa kabila nun, mapagmahal na ama ang tatay nila. Sa katunayan, nung lumaki nga siya, lubos ang kanyang pasasalamat dito, gawa ng kung hindi siya nadisiplina nito, hindi siya aabot sa ganoong edad. Pero alam niyo, pinuno, isa lang ang bagay na yon sa ikinamangha niya sa kanilang padre de pamilya. Habang tumatagal kasi at nagkakaisip siya,
napagtanto niyang may ginagawa itong hindi pangkaraniwan sa mga taong nasa paligid nila. Ayon sa kanya, minsan niya na yung nakitang pumasa ng tipak ng kahoy na halos 15 beses na mas mabigat sa kanya. Parang 2 tao ang kapal nito, pero nabuhat niya yon ng walang kahirap-hirap. Ang mas nakakapagtaka pa noon sa lahat, hapon-hapon kapag wala itong ginagawa, nakikipagbuno yun sa alaga nilang kalabaw. Di naman ito sinasaktan ng kalabaw, pero ilang beses yung napatumba ng tatay niya. Napansin niya rin noong parang pangkaraniwan lang itong gawain, kaya na may hindi na ito pinagtuunan ng pansin ng kanyang nanay at mga kapatid. Akala niya hanggang doon na lamang ang makikita niya, pero dumating ang isang araw na saksihan niya ang tatay niya na gumawa ng milagrong hindi niya talaga makakalimutan. Katatapos lang ng gapasan noon, pagka-uwi nila Generoso sa kanila, agad naman niyang napansin ang kanyang mga kapatid na hinang-hina buhat sa 2 araw nilang pag-aani. Sa sobrang pagod nga ng mga ito, hindi na yun nakapaghapunan, diretso tulog na. Yung nanay naman niya, pumasok na rin sa silid nito at nung magkataong silang 2 na lamang ng tatay niya ang natira, doon na siya nito kinausap kung gusto niya bang makita ang ginagawa nito tuwing nabuburyong ito. Siyempre bilang bata, sumang-ayon lang naman si Generoso, kaya nang marinig naman yon ng kanyang ama, hindi naman ito maiwasang mapangisi habang nagwiwika sa kanya ng, "Pagkatapos mong kumain, lumabas ka. Pumunta ka sa inimbakan natin ng mga tuyong dahon. May papakita ako sa'yo." Pagkalahad naman ng kanyang ama ukol sa bagay na yon, dali-dali naman siyang kumain para matapos na. Maya-maya pa, agad naman siyang lumabas upang tugunin ang naging abiso nito sa kanya. Inakala niya kasing may sorpresa lang ang kanyang ama, pero pagdating niya sa lugar na yon, tumambad sa kanya ang mga uhay na nakakalat sa buong paligid. Katabi ng mga uhay ay ang mga tumpok ng tuyong dahon ng palay na may mga kawayan sa gitna nito. Pagsilay pa lang doon ni Generoso, naisip niyang baka panakot lang yon sa mga ibon, kaya ito pinagkakaabalahang gawin ng kanyang ama. Ngunit pagsilay naman niya sa kinaroroonan nito, napansin niyang may inilagay yung mga nagliliwanag na bato sa gitna ng kawayang pinagtutumpukan nito ng mga tuyong dahon. Dahil sa pangyayaring yan, agad naman siyang napatakbo patungo sa likod ng kanyang ama habang tinatanong ito kung ano nagpapagalaw sa mga bagay na yon. Dagdag pa niya na hindi siya maniniwalang gumagalaw ito ng mag-isa, kaya malakas ang kanyang kutob na may ginagawang kakaiba ang kanyang ama para maipakita ang ganoong bagay sa kanya. Subalit, nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman itong sinipulan ang isang tumpok ng palay sabay hawi sa mga tuyong dahon na nakapalibot dito. Pagsilay naman niyang wala yung laman, doon na siya napaisip kung papaano gumagalaw ang mga bagay na yon. Nang marinig naman ito ng kanyang ama, agad naman itong inilahad ang istorya ng mga ninuno nila. Ayon dito, na noong nagdaang panahon, kalimitan nilang kasama ang mga espiritong yon. Ito ang pumuprotekta at nagbibigay sa kanila ng tulong sa mga pang-araw-araw nilang gawain. Marami ang nagsasabing diwata ng kalikasan ng mga bagay na kanilang nalilikha, pero hindi doon naniniwala ang kanilang angkan. Ang pagkakaalam kasi nila na ang mga nilalang na yan ay ang esensya ng diwata ng lupa. Marami rin itong abilidad na kayang gawin, pero limitado lamang ito. Alinsunod na rin sa batas ng kanilang tribo. Dahil sa mga nilalang na yan, kinakatuwaan talaga sila ng marami. Ang mga aswang sa kanilang lugar, tuwing naririnig ang pangalan ng kanilang angkan, agad yung umuurong. Ngunit sa kasamaang palad, ang pagiging matunog ng tribo nila noon ay bigla na lamang naglaho na parang bula.
dahil sa inggit ng mga taong nakakaalam sa kanilang aral. Ang naging daan upang tuluyan silang bumagsak ay yun ding mga taong minsan na nilang tinulungan. Sa pamamagitan kasi ng mga ito, nalaman ng mga may hangad na magpabagsak sa kanila ang kanilang kahinaan. At yun ay walang iba kundi ang kapangyarihan ng apoy. Sa puntong napatunayan na ng mga ito na kayang-kayang wasakin ng apoy ang kanilang mga likha, agad nitong sinugod ang kanilang lugar. Nagkaroon ng malawakang pagbubuno kung saan kalahati ng pangkat na nakikipagdigma sa kanila ay namatay. Ngunit sa kabila nito, nalipo lang kanilang pamilya. Kokonting bahagi na lamang ang natira kung saan itinuon naman ng mga ito ang pagtakas. At kabilang din sa pamilyang nakaligtas ay ang pamilya ng tatay nila. Matapos naman yung mailahad ng tatay niya, doon na nito ibinahagi ang sarili nitong dahilan kung bakit nito ipinakita sa kanya ang bagay na yon. Naniniwala kasi yon na kapag naunawaan na niya ang tungkol sa sikreto nito, siya na mismo ang sasaway sa kanyang kapatid na itigil na ang pagdadala ng mga sako-sakong dahon sa tahanan ng mga kapitbahay nila. Kapag kasi ginagawa nila ang bagay na yon, humihina ang mga nilalang na nililikha nito. Pagtatapat pa nito sa kanya, upang magkaroon sila ng magandang ani sa kanilang lupain, kinakailangan nila ng presensya ng mga ito. Nang marinig naman ni Generoso ang tungkol sa bagay na yon, wala naman siyang nagawa kundi ang sumunod. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, mariin din siya nitong inabisuhan na wag niyang ipagsasabi ang tungkol sa bagay na yon. Marami kasing mga aswang sa kanilang lugar at sa oras na marinig nito ang kanilang pag-iral, paniguradong gagawa yun ng paraan para sila'y magantihan. Dagdag pa nito na, paniguradong hindi magiging maganda ang lagay ng kanilang pamilya sa oras na mangyari ang ganoong sitwasyon. Dahil sa sinabi nito, mariin naman yung tinandaan ni Generoso. Akala ng tatay niya mapagkakatiwalaan siya, pero isang linggo lang noon ang lumipas, pagkatapos ng nangyaring taniman sa batad, agad na kumalat ang usapan tungkol sa kanila. Ang mga matatandang nakarinig ng istorya, hindi na nahirapang matukoy ang angkang pinagmula ng tatay niya. Dahil sa pangyayaring yon, nagdulot naman yon ng kaguluhan sa kanilang lugar, kung saan ang karamihang mga taong nagpapagamot sa kanilang ama ay walang patid na dumagsa para humingi ng mga gamot at iba pang mga sangkap na magbibigay swerte sa kanilang hanap buhay. Huli na nang malaman noon ni Generoso na ang tatay pala niya kasapi sa lahi ng mga manggagamot na matagal nang nawala sa kanilang lugar. Kilala ang mga ito bilang nagbibigay ng mga himala, kagaya ng pagpapagaling sa mga walang lunas na karamdaman at pagbubuhay sa mga patay, nakakamatay pa lamang. Marami rin na nagsasabing maalamat ang kanilang pamilya, kaya kahit anong mangyari, kinakailangan nila itong makuhanan ng kahit langis man lang. Ngunit, bago pa man masukal ng mga ito ang kanilang lugar, nagulat na lamang ang karamihan sa kanilang mga kababaryo nang mapagtanto nitong nawawala na ang ama ni Generoso. Ilang beses pa nilang hinalughog ang kabuuang lupain ng batad pero wala talaga silang nakita. Marami na rin silang pinagtanungan, subalit sa hindi malamang dahilan, maging ang mga ito man ay walang kaide-ideya sa lalaking hinahanap nila. Sa paglipas pa ng mga araw, nanatiling walang paramdamang tatay nila. Yung nanay naman niya noon, panay lang sa kakaiyak, na animoy, hindi na yun babalik. Dahil sa alam naman ni Generoso na siya ang may kasalanan kung bakit nangyari ang mga bagay na yon, hindi na siya nagdalawang isip pa na hanapin ang kanyang ama. Magtatatlong araw din siyang naglibot sa kanilang lugar, kung saan bawat lupaing napuntahan nilang dalawa, binabalikan niya. Ang kaso lang, kahit anong gawin niya noong mga oras na yon, wala talaga siyang maisip na paraan para mahanap ito.
Dahil sa pangyayari, inakala niyang yun lang ang kaharapin nilang pagsubok, pero pagkaraan pa ng 1 linggo, bigla na lamang nawala yung sumunod sa bunso nila. Pumasok lang yun sa paaralan at pagkahapon ay hindi na yon nakauwi. Nang malaman naman niya ang tungkol dito, halos mawala na siya noon ng bait sa kadahilan ng hindi na niya mawari kung ano ang kanyang gagawin. Kahit kasi hindi sabihin ng kanyang ina, inaako niyang siyang may kasalanan ng lahat. Aminado rin kasi siyang may pinagsabihan siya noon sa sakahan na nasisiguro naman niyang yon ang pinagmula ng istorya ukol sa tatay niya. Isa na rin sa basihan niya nito ay ang pag-iwas nito sa kanila. Galit na galit man si Generoso sa taong yon, alam niya sa kanyang sarili, wala na siyang magagawa upang yon ay mapagbayad. Dala na rin ang bigat ng pasaning kanyang tinatangan noong mga oras na yon. Nagpasya siyang gabi-gabing maghintay sa pagbabalik ng kanyang ama. Mula alas 7 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi, tahimik siyang nakasilip sa siwang ng bahay nila sa pagbabaka sakaling bumibisita ito upang sila'y kumustahin. Ayon sa kanya na, sa loob ng 1 buwang pagmamasid, tanging mga kalabaw at nagsisilakihang baboy ang nasipat niyang umaaligid. Unti-unti na rin noong binalot ng mga kakaibang karamdaman ng kanyang mga kapatid, hanggang sa kalaunay may nasipat siyang alaga ng kanyang ama na bigla na lamang bumisita sa likurang bahagi ng bahay nila. Pagsilay naman niya sa nilalang na yon, agad namang napawi ang nararamdaman niyang puyat at kasabay nito ang mabilis niyang paglabas upang sundan ito. Makalipas pa ang ilang minuto, nang masipat niyang tumakbo na patungong gubat ang nilalang, dali-dali naman niya itong sinundan. Wala rin siyang pakialam noong mga oras na yon, kahit wala siyang dalang gasera. Nakayapak lang din siya pero nagpatuloy pa rin ang pagsunod niya hanggang sa marating niya ang isang sapa kung saan may dumadaloy na malinis na tubig. Habang pinagmamasdan niya ito, pansin na pansin niya ang liwanag ng buwan na sumasalamin dito. Napakahiwaga rin ng lugar na yon. Gawa ng, bukod sa kakaibang liwanag, marami rin siyang nakikitang mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagmamasid, bumungad sa kanya ang 3 alaga ng tatay niya na nakatayo sa tabi ng pangpang. May daladalang tabak ang mga nilalang na yan, kung saan ang nagsisilbi nilang panghawak dito ay ang mga dahong nagkakanda buhol-buhol upang makagawa ng isang kamay na may 2 daliri. Matapos naman niyang masilayan ang nilalang na yan, bumungad na sa kanya ang tatay niya na may nanlulumong mga mata. Di pa man yun nakakapagsalita, alam na niyang labis ang pagsisisi nito buhat sa ginawa nitong pagtitiwala. Ngunit kahit walang mukhang maiharap noon si Generoso, taas noon niyang inilahad sa kanyang ama na nangangailangan ng tulong ang kapatid niya. Dagdag pa niya na wala siyang malalapitan ng tulong maliban dito. Mariin niya ring inilahad na sa oras na mabawi na nila ang kapatid niyang yan, nakahanda siyang tanggapin ang anumang parusang ibibigay nito sa kanya. Ang kaso lang, nang marinig naman yon ng kanyang ama, nabanggit nito sa kanya na hindi na ito umaasa na buhay pa ang kanyang kapatid. Pagtatapat pa nito, alam na nito kung sino ang mga nilalang na dumukot dito. Mariin din itong inilahad sa kanya, hangad nitong makita niya mismo ang bunga ng pagkakamali niya. Kaya kita pinapunta rito ay para masaksihan mo kung ano nangyari sa kapatid mo. Sabi ko sa iyo noon, wag na wag kang magtitiwala. Pero isinawalang bahala mo ang lahat ng bagay na yon. Ngayon, aakuin mo ang masalimuot na kinahantungan ng buhay ng iyong kapatid. Medyo galit na wika nito. Matapos naman itong mailahad ng kanyang ama, agad naman siya nitong isinakay sa nilalang na nilikha nito. Matapos nun, dali-dali naman nilang tinahak ang daan patungo sa Karatig Baryo. Mabilis at tahimik ang paglalakbay na kanilang ginawa
hanggang sa kalaunay narating na nga nila ang tatlong nagsisilakihang bahay na nakatago sa malaking puno ng balete at mabolo. Habang pinagmamasdan naman nila ang lugar na yan, wala naman silang napapansing kakaiba maliban sa mga pag-aangil at atungal na naririnig nila. Maya-maya pa, may nakitang siga ng gasera si Generoso sa loob kasabay ng pagbukas ng entradang pinto. Hindi naglaon, paisa-isa nang tumambad sa kanya ang mga batang halos kasing edad lang ng kapatid niya. Pinahanayo ng 5 matanda sa bakuran habang isa-isang kinakalasan ng lubid na nakatali sa kanilang mga leeg at paa. Kalunos-lunos na rin ang pinagdadaanan ng mga ito, pero sa hindi malamang dahilan, parang wala man lang naglalakas loob na yon ay tulungan. Maya-maya pa, pagturo naman ng kanyang ama sa pinakadulong parte ng mga ito, bumungad ang mukha ng kapatid niya na tulalang tulala. Wala na rin yung pang-itaas na saplot at base sa mga galos nito, hindi biro ang kanyang pinagdaanan. Matapos naman niyang masilayan ang mga pangyayaring yan, walang pagdadalawang isip naman siyang nagmakaawa sa kanyang ama na iligtas ang kanyang kapatid. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, agad naman yung napasilay sa kanya habang sumasagot doon ng, Patay na ang kapatid mo. Ano pa ang magiging silbi kung itatakas natin siya rito? Baka ho may paraan pa, tay. Sige na ho, kapalit ng pagligtas niyo sa kanya ay ang pag-alis ko sa pamilya natin. Pangako, kahit hindi ko pa kayang mabuhay, tatalikuran ko kayo bilang pangbayad sa kasalanan ko. Yun na lang ang nakikita kong paraan para makabawi sa inyo. Nang marinig naman ito ang mga katagang yan, sa hindi malamang dahilan bigla na lamang itong napangisi na para bang sumang-ayon ito sa nais niyang mangyari. Walang sabi-sabi, agad naman itong inutusan ng mga kasama nilang nilalang na sugurin ang mga aswang nakakatay sa mga batang nakahanay sa bakuran. Pagkarinig naman ito ng utos ng tatay niya, bitbit ang kanilang mga palakol at sundang, walang habas itong umatake. Sa kasagsagan naman ng pakikipaglaban ng mga ito, pasimple namang tumakbo ang kanyang ama patungo sa kinaroroonan ng kapatid niya. Matapos naman niya itong makuha, nagmamadali naman yung bumalik sa kanyang kinaroroonan. Sa pagpapatuloy naman ng pagmamasid ni Generoso, doon niya napansin kung gaano katibay ang mga nilalang na nililikha nito. Buong buhay niya kasi, doon pa lamang siya nakakita ng mga bagay na may sariling pag-iisip. Kahit kasi sinasabing may kaluluwa ang mga ito, hindi pa rin nalalayo sa isang kumpul ng tuyong dahon ang pagtingin doon ni Generoso. Hindi naglaon nang makuha na nila ang pakay nila. Isang sipo lang ng kanyang ama, mabilis namang umatras ang mga likha nito. Upang mas mapabilis din ang kanilang pagtakas, sumakay na sila sa mga nilalang na yan hanggang sa marating na nila ang bahay na nilipatan ng kanilang padre de pamilya. Pagdating naman nila sa lugar, agad namang pumalibot sa kubo ang lahat ng likha nito. Sa abot ng pagkakatanda ni Generoso, nasa 20 nilalang ang nakita niyang nagbantay papalibot ng bahay. Pagpasok naman nila sa loob, agad namang hinubaran ng tatay niya ang kanyang kapatid, sabay hilot dito mula ulo hanggang paa. Matapos naman itong ihipan ng usalang ulo nito, meron yun doong ipinainom na langis na siya namang naging daan upang isuka ng kapatid niya ang mga buhok ng baboy na may kasamang mga bangaw, bubuyog at bulate. Matapos naman itong mailabas ang lahat, doon pa lamang yun nagsimulang bumalik sa totoo nitong wisyo. Mabilis din yung binalot ng matinding lagnat na ayon naman sa kanyang ama normal lang ito. Sa kanilang pag-uusap, naitanong naman niya kung bakit hindi nila iniligtas ang mga batang nakita nila. Medyo napapaisip na rin kasi siya noong mga oras na yan dahil pagkakataon na nila ito para makagawa ng kabutihan sa kapwa. Nang marinig naman yun ng kanyang ama,
Mariin naman yung tumutol sa nais niya, sabay wika ng, Kaya natin iligtas lahat yon ng walang duda. Pero ang pagalingin sila, masyado yung imposible. Hindi na kami kagaya ng dati. Marami na ang nawala at nagbago. Tingnan mo ang garapon na to. Wala nang laman. Yung ipinanggamot ko sa kapatid mo, ang kahuli-hulihan. Mahirap makakuha ng langis na yon. Kaya hindi ako nito basta-bastang makakapag-ipon. dagdag pa nito na, kung kukunin nila ang lahat ng bata, paniguradong mamamatay lang yon sa kanyang kubo pagpatak ng sumunod na araw. Naniniwala kasi siyang may sumpa ito na siya namang pinanghahawakan ng mga aswang sa lahat ng kanilang biktima. Dahil sa mga nalaman noon na heneroso, hindi na rin siya tumutol. Ang tanging inisip na lang niya noon, ipagdasal ang mga kaluluwa ng batang naiwan. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, bahagya naman silang natigilan noon nang marinig nila ang pagiging maligalig ng mga nilalang na nilikha nito. Pagkasilip naman nila sa labas ng kubo, tumambad sa kanila ang hindi mabilang na mga aswang na animoy naghihintay ng hudyat para sumalakay. Nang mapansin naman yon ng kanyang ama, agad naman siya nitong inabisuhan na bantayan ng kapatid niya. Matapos nun, dali-dali naman itong lumabas ng kubo, bit-bit ang kanyang itak. Kampante itong tumayo sa harapan ng mga nilalang na parabang hindi man lang nakakaramdam ng pagkasindak. Hindi naglaon, bigla na lamang napatahimik ang lahat nang marinig naman nilang magwika ang kanyang ama. Ito ba talaga ang gusto ninyo? Ang muli tayong magkasubukan? Alam nyo kung saang lahi ako napapabilang. Alam nyo rin kung anong ginawa namin sa pamilya ninyo noong mga nagdaang siglo. Papayag ba kayo na maulit ito? Nang marinig naman ng isa sa mga ito ang sinabi ng tatay niya, bigla naman yung umangil na parabang hindi ito kumbinsido sa mga katagang inilahad nito. Maya-maya pa, nang akmang magsasalita na ang nilalang na yan, laking gulat na lamang ng mga kasama nito nang batuhin niyo ng isang matulis na kawayan ng isa sa mga likha ng kanyang ama. Walang takot ding sumugod ang mga nilalang na yan, dahilan para magsipulasan ang mga aswang papalayo. Hindi naglaon, nang mawala ang mga ito sa kanilang paningin, agad naman yung pumasok sa loob ng kubo na parabang walang nangyari. Bago rin sumapit ang sumunod na araw, inabisuhan siya nitong kukunin na ang kanilang pamilya para lumipat ng lugar. Nang marinig naman na heneroso ang sinabi ng tatay niya, dali-dali naman siyang umuwi para kumuha ng kanyang mga gamit. Kahit napakahirap para sa kanya na gawin ang bagay na yan, ito lamang ang naisip niyang paraan upang hindi siya maging kahiya-hiya sa harapan ng tatay niya. Ang mas masaklap pa, hanggang sa pagkamatay na heneroso, kailan may hindi na niya nakita o nabalitaan ang tungkol sa pamilya niyang iniwan. Lubos din siyang nangulila sa kanyang mga kapatid, pero masaya naman siya kahit papaano dahil alam niyang nasa pangangalaga yon ng kanyang ama na isang matinding sinaunang manggagamot. Okay. Opinyon ko sa kwento. Alam nyo, medyo nalulungkot ako sa kwento na to, no? Na kailangang isakripisyo ni heneroso yung sarili niya para lang, alam nyo yun, may kapalit para sa pamilya nila. Pero believe din ako kay heneroso dahil kahit hindi niya alam sa sarili niya na hindi niya pa kayang buhayin. Alam niya pala yun sa sarili niya, sorry. Alam niya sa sarili niya na hindi niya kayang buhayin yung sarili niya, pero pinagpalit niya yon para lang mabuo pa rin yung pamilya niya. Na ang mawawala lang, siya. Para sa akin, sobrang mapagmahal ni heneroso sa pamilya niya. Pero ang sakit nun para sa isang anak na
tinanggap ng tatay mo yung offer mo. 'Di ba na, pa, sige, sasakripisyo ko yung sarili ko, aalis ako sa poder ninyo. Basta para kay kuya o sa kapatid ko, gawin mo yung ganito. Ginawa naman ng tatay niya. So ako naman, hindi ko alam kung ano yung nasa isip ng tatay niya kung bakit nagawa nito yung bagay na yun sa sarili niyang anak. 'Di ba? Siguro may mga sobrang lalim na dahilan na hindi na lang nabanggit sa kwento kasi binagtas ko yung buong kwento, parang wala naman ako nahagilap eh. Pero baka may namintisan din ako. Alam ko yung mga matatalas yung pandinig dyan, malalaman kung bakit ginawa to ng tatay niya sa kanya. Kaya masasabi ko overall, sobrang nakakalungkot. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.